mo sa primetime panalo ng TV5. Sa Huwebes na ililibing si Sally Ordinario Villanueva sa bayan ng Jones sa Isabela. Nagtulong-tulong sa paggawa ng puntod ni Sally ang kanyang mister at mga kapitbahay niya na patuloy na nakikiramay. Ikwento mo kay Yimson. Maaga pa lang tulong-tulong na sa paghuhukay sa Tupac Cemetery ang ilang kapitbahay ng Mr. Sally Ordinario Villanueva na si Arion. Ang iba naman, tinataba sa mga sanga ng puno na humaharang sa daan. Pasa-pasa din sila ng mga materyales na gagamitin sa puntod ni Sally. Kahit magdamagang nakipaglamay, tumulong pa rin si Eddie sa pag-aayos ng libingan ni Sally. Kami yung taga rito, magkaanak kami lahat. Kaya nga, parang bayanayan ba, tulong-tulong sa amin. Ganun yun. Sakripisyo. Ang kumpare naman ni Arion na si Isabelo, di pa rin napigilang maglabas ng sama ng loob sa gobyerno ng China. Dapat sana yung mga Chinese inintindihan naman yung sitwasyon. Kasi yung mga Chinese karamihan ng mga Chinese karamihan na gumagawa ng bawal na gamot. Dito sa Pilipinas siya ang gumagawa ng bawal na gamot. Habang gumagawa ng puntod, napansin ng mga naroon ang isang puting paru-paro na lumilipad-lipad sa paligid. Ayon sa kanila, marahil si Sally raw ito na nagpapasalamat sa mga kabutihang ipinakikita ng mga taong walang sawang tumutulong sa kanyang pamilya. Kaya mensahe ng mga kapitbahay para kay Sally at sa naulila niyang pamilya, Magpakatatag na lang, ganun. Kung ano man yung makakaya namin may tutulong yung mga bata, ganun lang. Tutulungan namin. Sa darating na Huwebes, ililibing ang binitay na Pinay. Mula rito sa Isabela, Catherine Imson, News 5. Isa pang Pinay ang nahulihan ng droga sa ibang bansa kamakailan. Ayaw ibigay ng DFA ang pangalan ng Pinay. Pero nahulihan daw ito ng 1.1 kilos ng heroin sa Adi Sumarmo Airport sa Java, Indonesia noong April 3. Nagmula raw ang kanyang flight sa Malaysia. Base sa Indonesian Police, isa raw siyang miyembro ng sindikato na nagpupuslit ng droga sa halagang $8,000 o 344,000 pesos. Dahil dyan, muling iginiit ng DFA na mag-ingat ang mga kababayan natin sa mga nakikipadala ng gamit sa ibang bansa. Sa ngayon, may 73 Pinoy sa China ang nasa death row dahil sa droga. Nagsimula na po ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa Semana Santa. Kasama dyan ang inspeksyon ng Coast Guard sa mga barko at ang nakatakdang inspeksyon ng LTO sa mga bus sa April 15. Pag delikado ng ipasada ang mga bus, ipagbabawal itong ipabiyahe ng LTO. Pagpatak naman ng Lunes Santo, magpapakalat naman ng MMDA ng 800 tao para magbantay sa mga bus terminal, paliparan at exit points ng NLEX at SLEX. At kung nagtataka kayo kung bakit tumaas ang sale sa provincial bus, hindi po yan fair hike. Tinanggal daw ng mga bus na panorte ang 10% diskwento na dati nilang ibinibigay dahil peak season ngayon at mas mahal na ang presyo ng langis. Matapos ang mahabang panahon, mayroon ng kauna-unahang babaeng general ang Armed Forces of the Philippines. Pero handa na nga ba ang mga gaya niya na mamuno sa isang organisasyon na kilalang puno ng macho? Narito ang eksklusibong report ni Errol Cabatbat. Ambisyon ni Ramon Ago na maging stewardess para makasakay ng eroplano. Pero higit pa rito ang nagawa niya. Nakapagpalipad siya ng eroplano bilang kauna-unahang babaeng piloto ng AFP. Magdadalawang linggo na rin mula na maging kauna-unahang babaeng general siya ng militar. Pero hanggang ngayon, low profile pa rin siya. Sa estrella nakadikit sa kanyang balikat. When I think about it, I feel happy. But if we don't talk about it, I just feel normal. Bago naging Brigadier General, si Gorin ang kauna-unahang babaeng battalion commander nang pamunuan niya ang Light Armor Brigade ng Army sa Luzon. Siya rin ang unang babaeng Adjutant General ng AFP. Pero higit nakakabilib, hindi gumraduate sa PMA Sigo dahil pumasok siya sa AFP noong 1979 bilang ordinaryong sundalo na may pinakamababang ranggo. Private, pero isa sigo sa mga sinuwerteng maipadala sa Women's Royal Australian Army Corps School para sa kanyang officer candidate course. Pero sa kabila ng mga markang iniwan niya sa tradisyonal na baluarte ng mga machong sundalo sa Army, aminado sigo, hindi pa mararating na magaya niya ang frontlines ng bakbakan. Our culture dictates na tinitrain na magiging combatant din kami . So,
Pero kung talagang situation dictates that we should be there, then there is no ifs and buts. Pero sabi ng militar, nagbabago na rin ang kultura sa kanilang hanay. Nasa 800 daw ang mga babaeng sundalo ngayon at karamihan sa kanila nagtataas pa ng kamay para madistino sa bakbakan. Even in the army, may mga personnel tayo, may mga military officers tayo that have been awarded for their combat exploits. May 2 taon pa sa serbisyo si Go at malaki ang posibilidad na makukuha pa niya ang pangalawang estrella bago magretiro. Aminado si Go na hindi niya mararating ang pwesto bilang hepe ng AFP. Pero hindi rin daw imposible na darating ang panahon sa saluduhan ng mga sundalo ang isang babaeng Chief of Staff. Errol Kabatbat, News 5. Susunod sa aksyon, tax evasion case ni Congressman Mikey Arroyo, malakas pa rin daw kahit na ibenta na ang bahay nila sa Amerika. Aktual na pagtama ng mga buhawi sa Amerika, kuhang-kuha sa kamera. Alert level 2 nakataas pa rin sa Bulkang Taal. Pinakahuling sitwasyon doon, alamin. Mahigit 20 sugatan sa sunog sa Agham Road sa QC. At kampo ni Willie Revillame, may bagong buwelta nga ba laban sa mga naninira sa kanya dahil sa dancing Janjan incident? Mga imbitado sa kasalang Prince William at Kate Middleton, kilalaning. Use new Rexona Powder Dry. Gives 3 times more dryness.